Welcome back again mga bossing sa channel natin. Tara at ipagpatuloy na natin ang Global Freeze. Dito maglalaban na ang mga malalakas na Ypsilon. Sino ba ang mamanalo, si Zhang Yi ba o si Li Qiangong? Timog Kanlurang Rehiyon. Sa ilalim ng panghihikayat ni Zhang Yi, dinala ni Zhu Haimei ang mga babae sa bahay upang maglaro. Medyo nag-alinlangan si Lukeran. Nadama niya na dapat niyang manatili kay Zhang Yi sa oras na ito. Kahit na hindi niya matulungan itong ibahagi ang kanyang mga alalahanin, ang pagsasama ay ang pinakamamahal na pangangalaga. Ngunit si Zhu Haimei ay sumandal sa kanyang tainga at sinabing, wala tayong maitutulong ng malaki sa pananatili, ngunit makonsensya si Zhang Yi. Mas mabuting lumabas at maglakad-lakad ayon sa kanyang kagustuhan para gumaan ang kanyang pakiramdam. Napagtanto lang ito ni Lukeran at sinundan si Zhu Haimei at umalis ang grupo sa pakikipag-chat at tawanan. Ang mga lalaki ay mga nilalang na mahirap magsalita. Sinabi ni Zhang Yi na ayaw niya ng mukha dahil lang hindi niya itataya ang kanyang buhay para lang sa mukha. Ngunit pumayag siyang dalhin ang kanyang pamilya upang maglaro, ngunit pagdating niya sa Shengjing, nagalit siya sa publiko. Siyempre, labis siyang nalungkot. Sa oras na ito, ang kailangan niya ay hindi ang ginhawa ng kanyang pamilya, ngunit ang pagtitiwala. Napakatalino ng mga babae sa pamilya, kaya sunod-sunod silang umalis sa villa. Sina Zhang Yi at Deng Xiantong lamang ang nanatili. Si Fatih Xu ay walang interes na lumabas para tingnan ang tanawin, kaya kinuha lang niya ang kanyang game console at lumabas, humanap ng upuan sa tabi ng isang malaking pulang haligi ng courtyard, at pagkatapos ay nag-concentrate sa pagkumpleto ng level. Sa sobrang tutok niya sa paglalaro ay hindi niya napansin na may sumulpot na pala sa likuran niya. Si Liang Yang ay nakatayo sa likuran niya, nakayuko ang ulo, tinitigan siyang mabuti ang game console sa kanyang kamay. Pagkatapos ng mahabang panahon na ganito, biglang naging itim ang screen ng game console ni Fatih Xu. Napalitan ang galit ang mukha ni Fatih Xu, makakapasa ako sa pagsubok sa pagkakataong ito, bakit walang kapangyarihan? Ang hilaga ay mas malamig kaysa sa timog. Kahit na mayroon kang isang mainit na jacket, kailangan mo pa rin ng isang backup na supply ng kuryente. Isang banayad na boses ang narinig sa likod ni Fatih Xu, at pagkatapos ay isang kamay na may puting guwantes ang humawak ng power bank at iniabot ito sa kanya. Nagulat si Fatih Xu at nakita niya si Liang Yang, ang kasambahay ng Manor, na nakatayo sa likod niya na nakangiti. Napakaganda ng kanyang ngiti, mas maganda kaysa sa mga babaeng technician sa Blizzard City. Iyon ang unang pagkakataon na si Fatih Xu ay nakipag-ugnayan ng ganito kagandang babae na hindi isang massage technician. Lalo na ang kanyang mga mata, na banayad at taos-puso kapag tumitingin kay Fatih Xu, kung ikukumpara, ang mga mata ng mga batang babae sa Blizzard City ay mayroon lamang kasanayan at walang emosyon sa kanilang mga mata. Natahimik si Fatih Xu saglit at nakalimutan pang kunin ang power bank. Itinikom ni Liang Yang ang kanyang mga labi, ano ang mali? Hindi mo ba kailangan ng akin? Inalog-alog niya ang power bank sa kanyang kamay para paalalahanan si Fatih Xu. Oo, salamat. Salamat. Nagmamadaling lumapit si Fatih Xu at maingat na kinuha ang power bank para maiwasang mahawakan ang mga kamay ng ibang tao. Kung tutuusin, kapag hinawakan ng isang tulad niya ang kanyang kamay, tiyak na maiinis ang kausap. Nakangiting sabi ni Liang Yang, hindi ko inaasahan na may makikita akong naglalaro ng Zelda dito. Sa totoo lang, medyo nagulat ako. Ang katawan ni Fatih Xu ay nanigas, at tumingin siya kay Liang Yang nang may pagtataka. Hindi siya makapaniwala na alam talaga ng kagandahang nasa harapan niya si Zelda. Ikaw paano mo nalaman? Kumurap si Liang Yang, pagkatapos ay misteryosong inabot at dahan-dahang kinuha ang switch mula sa kanyang malapit na thermal na damit. Actually, mahilig din akong maglaro. Bahagyang namula ang mukha niya at inilagay ang switch sa harap ng mukha niya. Bilang miyembro ng Shengjing District Longming Guards, talagang mahirap sabihin sa mga tao na gusto mo pa ring maglaro sa iyong 20s. Ngunit napakagandang makilala ang mga taong katulad ng pag-isip dito. Ang kanyang magiliw na ngiti, tulad ng sikat ng araw noong Marso, ay biglang natunaw sa puso ni Fatih Xu. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay umiibig siya. Ang sinabi niya kay Zhang Yi kanina ay biglang naging kalokohan sa kanya. Sa 5 inimbitahang pumunta sa rehiyon, dumating na ang mga tao mula sa 4 na rehiyon. May isa pang malaking rehiyon na ang mga tao ay huli na dumating, at iyon ay ang Southwest Region sa dulong Timog Kanluran. Si Xiang Dawen ay naghihintay sa kanilang pagdating.
Halos tanghali na, ngunit wala pa ring balita sa kanilang pagdating na naging dahilan ng pagkadismaya ng ilang tao sa Dragon Nearby Guards. Napakayabang ng mga tao sa Southwest Region. Malayo man sila rito, 1 o 2 oras lang ang biyahe sa eroplano. Bakit na-delay hanggang ngayon? Hindi kaya sinasadya nilang ipakita sa rehiyon ng Xinjiang? May huminto sa kanila sa malapit. Huwag kang magsalita ng kalokohan kung hindi mo alam. Huminga siya ng malalim at seryosong tumingin sa malayo. Ang sitwasyon sa Southwest Region ay iba sa ibang mga lugar. Ang mga puwersa doon ay komplikado. Nagkatinginan ang ilang Longming Guard sa paligid at walang magawang umiling. Ang misteryosong Southwest Region ay palaging bihirang lumitaw sa mga bibig ng mga tao. Mapaliman o dyaryo, bihira lang may report doon. At pagkatapos ng katapusan ng mundo, hindi nila alam kung ano ang tiyak na sitwasyon doon. Nang malapit na ang tanghali, ang impormasyon ay nagmula sa Longming Guards. Dumating na ang kinatawa ng Southwest Region. Nang marinig ito, nagtanong si Xiang Daawen, ang dumating sa pagkakataong ito ay ang kanilang tantric na tagapagtanggol, ang Lord of the Corpse Bodha Forest. O alin sa 4 na pangunahing punong pamilya sa Timog Kanluran. Isang opisyal sa ilalim ng kanyang utos ang nag-ulat, ayon sa Southwest Region, ang Master ng Corpse Forest ay kasalukuyang nagsasanay ng husto sa Sangjia Temple. Sa makatuwid, ang kinatawan na dumating sa oras na ito ay si Pajigrad, ang pinuno ng pamilya Paji. Bahagyang tumaas ang kilay ni Xiang Daawen matapos marinig na hindi dumating ang Corpse Master ng Southwest Region. Bago dumating si Epsilon, ang pagdating ng iba ay maaaring magpahayag lamang ng saloobin. Bukod dito, ang dumating sa pagkakataong ito ay hindi si Yashi Langtai, ang pinakamalaki sa 4 na pamilyang puno, kundi ang pamilya Paji, ang pangalawa sa pinakamalaki. Ito ay nagpapakita na ang Southwest Region ay hindi nagbibigay ng malaking kahalagahan sa panawagan ni Xinjiang. Ngunit hindi katakataka na ang sitwasyon sa Southwest Region ang pinakakomplikado sa buong Huaxu Kingdom. Matapos ang katapusan ng mundo, ang lokal na pamahalaan ay bumuo ng isang sitwasyon ng integrasyon ng politika at relihiyon, at ang rehiyon ng Xinjiang ay walang paraan upang mamagitan. Pumunta ka at batiin mo kami. Sabi ni Xiang Daawen. Agad na pinangunahan ng mga tao ni Long Mingwei ang isang pangkat para batiin sila. Sa pamamagitan ng satellite equipment, nakita nila mula sa malayo ang mga kinatawan ng Southwest Region. Ngunit maging ang mga veteranong tropa sa rehiyon ng Xinjiang ay hindi maiwasang matigilan nang makita ang pormasyon ng kalaban. Isa itong napakalaking fleet na may daan-daang malalaking binagong snowmobile. Ang bawat sasakyan ay doble ang laki ng mabibigat na sasakyan at parang mobile home. Ang mga mobile home na ito ay nasa tradisyonal na estilo ng Southwest China na may matataas na kisame at pangunahin sa pula at dilaw na nagpapakita ng pagiging maharlika at matinding karangyaan. Sa sandaling ito, kahit si Xiang Daawen ay hindi napigilang malanghap ang malamig na hangin sa hilaga. No wonder late na sila dumating. Nakapagtataka na ang gayong koponan ay maaaring maging napakabilis. Hindi dahil ang Southwest Region ay walang mga advanced na paraan ng transportasyon, ngunit para sa mga toos na labis, masigasig na magsaya at magpakita ng kapangyarihan, ang pamamaraang ito ay malinaw na mas popular sa kanila. 6 na pangunahing rehiyon ang dumating ng magkasama. Ang malaki at marangyang fleet ng Southwest Region ay dumating sa harapan ng Xinjiang Region. Pumunta si Xiang Daawen para batiin siya. May isang higanting mobile home sa gitna na masasabi pang isang mobile fortress. May 3 palapag ito at mahigit 10 metro ang taas. Sinasakop nito ang halos kalahati ng mahigit 20 metrong lapad na kalsada sa harap ng Xinjiang. Hindi maisip ni Xiang Daawen kung paano ito dinala rito. Ngunit nang makita ang libu-libong matipunong lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit na nakapalibot sa convoy, nahulaan ni Xiang Daawen ang lohika. Huminto ang motorcade sa harap ng Xinjiang Minhuang City. Ipinahayag ni Xiang Daawen ang kanyang pagkakakilanlan at tinanggap ang mga kinatawan ng Southwest Region. Sa oras na ito, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng kalesa sa gitna, at naunang lumabas ang 2 magagandang babae. Binuksan ng isang batang babae ang napakarilag na kurtina sa harap ng pinto, habang ang isa pang babae ay naglalakad sa ilalim ng kotse, pagkatapos ay lumuhod ng may paggalang at tumalikod sa langit. Nang makita ng mga tao sa Xinjiang District ang ganoong eksena, ang kanilang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag.
Hindi naman sa hindi nila alam ang kahulugan ng mga nangyayari sa harapan nila. Hindi ko lang inasahan na 2052 na pala at may mangyayari pa rin na ganito. Isang medyo may edad na lalaki ang dahan-dahang lumabas ng kalesa. Siya ay mataba at namamaga, nakahawig ng isang baboy na hugis tao. Ang paligid ng kanyang ulo ay hubad, maliban sa buhok sa gitna na nakatali sa isang mahabang latigo na umaabot sa likod. Ang kanyang buhok ay pinalamutyan ng pinakamarangyang alahas. Ang kanyang leeg, damit at mga daliri ay nababalutan ng ginto at alahas. Mga palamuti. Dahil sa sobrang taba ng kanyang katawan ay tila nahihirapan siyang gumalaw. Mariin niyang tinapakan ang likod ng dalaga sa lupa gamit ang kanyang mga paa, at saka siya lumapag ng mariin. Lumapit si siyang daawen na may magalang at magiliw na ngiti sa kanyang mga mata. Welcome, Imre Pajigrad. Bagamat tila mahirap magustuhan ang lalaking nasa harapan niya, isa siya sa 5 pinakamakapangyarihang tao sa Southwest Region. Ang patriarch ng pamilya Paji, si Paji Jesang. Sa Southwest Region, siya ay isang figura tulad ng isang Diyos o isang badha. Bahagyang yumuko si Paji Jesang kay siyang daawen, pagpalain ka ng Diyos. Dakilang General. Sa pagkakataong ito, hindi dumating ang kilalang guro sa libing at si Chaiba dahil kailangan nilang magsagawa ng penitensya, kaya ipinadala ako bilang isang kinatawan. Ang Timog Kanluran na rehiyon ang may pinakamahiwagang relihiyosong kultura. Ito ay pangunahing matatagpuan sa lugar na natatakpan ng nyebe at naniniwala sa mga sekta ng Tantric. Ang tagapagtanggol ng sektang Tantric ay tinatawag na Lord of the Corpse Forest, na kilala rin bilang Lord of the Burial. Ayon sa alamat, ang bawat henerasyon ng mga Panginoon ng Bangkay ay ang pinakamataas na nilalang ng sekta ng Tantric. Nang pumanaw ang nakaraang henerasyon ng Corpse Buddha Forest Master, lumitaw ang kanyang tunay na espiritu, at iwan niya ang kanyang mga huling salita upang sabihin sa lahat ang oras at lugar ng kanyang reinkarnasyon. Kapag siya ay pumanaw, siya ay hindi papasok sa reincarnation, ngunit siya ay muling magkakatawang tao bilang isang bata sa nyebe na lupain. Ang batang ito ay ipinanganak na may kamangha-manghang karunungan at lakas. Natagpuan ng mga monghe ng Sangya Temple ang batang ito ayon sa patnubay ng dating Panginoon ng Kakahuyan. Siya ang naging susunod na henerasyon ng Lord of the Groove. Ang kwentong ito ay ipinakalat sa sekta ng Tantric para sa kung sino ang nakakaalam kung ilang taon, at ang pagkakakilanlan ng tagapag-alaga ng bangkay na kagubatan ng Buddha ay mahigpit ding ipinasa. Palaging iniisip ng mga tao na ito ay isang sinaunang alamat lamang. Gayunpaman, ang henerasyong ito ng mga bangkay na mga master ng kagubatan ng Buddha ay biglang nagising ng napakalakas na banal na kapangyarihan pagkatapos ng katapusan ng mundo. Isang gabi, habang nagsasanay ng husto sa Sangya Temple, nakatanggap siya ng induction at direktang pumasok sa kaharian ng Ipsilon. Mula noon, siya ay naging tagapagtanggol ng Southwest Region tulad ng alamat. Ang Chaiba ng Sangya Temple ay katulad ng abot ng panloob na Budismo, at ito rin ang de facto na pinakamataas na otoridad sa Timog Kanlurang rehiyon kung saan pinagsama ang politika at relihiyon. Ang kasalukuyang Chaiba ay si Yashelangtai Deji, ang patriarch ng unang pamilya sa Southwest Region, Yashelangtai. Orihinal na pumunta sa Shenjing para lumahok sa rally, ang 2 taong ito ang pinakakwalipikado. Gayunpaman, dahil sa sunod-sunod na komplikadong mga kadahilanan, sa wakas ay ipinadala si Paji Jesang. Magalang pa rin siyang inanyayahan ni Xiang Daawen na pumasok sa Shenjing at manatili sa inayos na mansyon. Hindi alintana kung ang Southwest Region ay handa na lumahok sa operasyon sa Kinling Mountains, ito ay ang parehong saloobin kapag ang mga tao ay dumating. Bilang isang host, natural na tratuhin sila ng maayos. Sa ganitong paraan, narito ang lahat mula sa 6 na distrito. Bulong ni Xiang Daawen sa sarili habang nakatingin sa fleet ng Southwest Region na papalayo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa gitnang aksis ng Shenjing, sa hilaga, sa malaking palasyo na matatagpuan sa gitna ng Shenjing. Templo sa lupa. Sa oras na ito, maliwanag ang liwanag ng kandila sa gitna ng palasyo, at libu-libong lampara na estilo ng kandila ang nag-ilaw sa gitnang bulwagan. Tinatakpan ng mga roller curtain at gauze ang gitnang bahagi. Sa pamamagitan ng liwanag, malabo mong makikita ang simpleng mga frame na gawa sa kahoy na hugis hagdan na nakaayos sa isang parisukat tulad ng mga tile ng mahjong. Ang mga kahoy na frame na ito ay higit sa 1 metro lamang ang taas at nahahati sa 5 antas. Ang bawat palapag ay pinalamutyan ng matingkad na mga inukit na kahoy.
Isang batang babae ang nakaupo sa isang malambot na puting foxfur, na may hawak na kutsilyo sa kanyang malambot na puting mga kamay at nakatuon sa pag-ukit ng mukha ng tao. Kung titignan mo, makikita mo na ang mukha na ito ay 70 bawas 80% katulad ni Zhang Yi. Hindi pa tapos ang wood carving na ito. Kung ito ay makumpleto, gaano ito magiging buhay? Ang nakapalibot na mga estanteng gawa sa kahoy ay halos puno ng gayong mga inukit na kahoy, at ang bawat larawang inukit na kahoy ay kumakatawan sa isang tao. Kahit na ang pinakaprofesional na master ng wood carving ay mamamangha sa katangi-tanging craftsmanship ng batang babae. Hindi pa siya ganoon katanda, wala pang 20 taong gulang ang hitsura niya, maliit at malambot ang kanyang figura, at para siyang matatangay ng hangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin, at ang kanyang mga kamay ay kasing tatag ng isang craftsman na mahigit 20 taon na sa industriya. Siya ang pinakamisteryosong pag-iral sa buong Shengjing City. How to Guanlongyu. Binuksan ang pinto ng palasyo, at pumasok si Qin Qigong, ang pinakamataas na commander ng rehiyon ng Shengjing, ang eleganteng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Miss Guan, nakita mo na ba itsura nila? Hindi man lang nagtaas ng ulo si Guanlongyu at mahinahong sinabi, nakolekta na ang mga fragment. Sinabi ni Qin Qigong, ipapatawag ko sila ngayong gabi para pag-usapan ang pagpunta sa Qinling Mountains. Kung may pagkakataon, gagawa ako ng paraan upang mangolekta ng iba pang mga fragment mula sa kanila. Itinaas ni Guanlongyu ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya. Kailangan din ba ito para sa mga kapanalig? Napangiti si Qin Qigong at sinabing, sinusubukan ko lang na mag-ingat bago ito mangyari. Mahinahong sinabi ni Guanlongyu, kung maaari mong kolektahin ang kumpletong puzzle, maaari mong master ang lahat ng ito. Sa oras na yon, ikaw ang magiging pinakamataas na may hawak ng kapangyarihan sa Huaxu Kingdom. Bahagyang napawi ang ngiti sa mukha ni Qin Qigong, at umiling siya ng may ngiti. Nagbibiro ka, paano ako magkakaroon ng ganoong ideya? Hindi ba umaasa ang lahat ng ito sa iyong kakayahan? Hindi nagkomento si Guanlongyu, ibinaba lamang ang kanyang ulo, at ipinagpatuloy ang pag-ukit ng inukit na kahoy sa kanyang kamay ng buong ingat. You can take care of things tonight yourself, I won't go. Napangiti si Qin Qigong at sinabing, syempre. Kailangang manatiling misteryoso ang mga lihim na sandata para mamangha ang mga tao. Ang kinakatakutan ng mga tao ay ang hindi alam, ang takot mismo. At ang paglalantad ng mga hindi kilalang bagay sa araw ay maaaring hindi masyadong nakakatakot. Sa panig ni Zhang Yi, alam niyang siya ay tinatamaan ni Li Qianggong, kaya tiyak na gagawa ng paraan ang kabilang partido para mapilitan siyang kumilos. Bagamat sisikapin ni Zhang Yi ang kanyang makakaya upang maiwasan ang pakikipaglaban, dapat pa rin siyang maging handa sa susunod na labanan. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang kakayahan ni Li Qianggong. Ngunit kukuha si Li Qianggong ng bahagi ng kanyang impormasyon sa pamamagitan ni Jiang Han. Malinaw na hindi tatanggapin ni Zhang Yi ang ganitong uri ng hindi pantay na labanan. Ngunit, saan siya kukuha ng impormasyon tungkol kay Li Qianggong? Tumingin si Zhang Yi kay Deng Xiantong sa tabi niya. Ang tanging taong maaasahan niya ngayon ay si Deng Xiantong. Uy, Lao Deng. Okay. Kumunot ang noo ni Deng Xiantong, anong tawag mo sa akin? Huwag kang masyadong mag-isip, hindi ka pa sapat para tawagin kitang Lao Deng. Yumuko si Zhang Yi sa sofa at nakangiting tumingin kay Deng Xiantong. Kayong mga miyembro ng pamilya Deng ay napakaraming koneksyon. Mayroon bang anumang paraan na matutulungan mo akong makakuha ng impormasyon tungkol sa mga kakayahan ni Li Qianggong? Tinitigan ni Deng Xiantong si Zhang Yi ng makahulugan at sinabing dahan-dahan, sa tingin mo ba ay may napakalakas akong kakayahan? Kung alam ko ang lahat, paano ako nalinlang mo at muntik na akong mawalan ng buhay sa Star Island? Lumiwanag ang mga mata ni Zhang Yi, iniligtas ko ang buhay mo sa Star Island. Ngayon na ang pagkakataon mong bayaran ang pabor. Walang magawang hinawakan ni Deng Xiantong ang kanyang noo, pakiusap, kuya, ikaw ang nanloko sa akin na pumunta sa Star Island, okay? Nag-cross arms si Zhang Yi at sinabing, sabihin mo lang kung tutulungan mo ako dito o hindi. Hindi direktang tumanggi si Deng Xiantong, ibig sabihin, dapat may paraan siya. Ang labanan na ito ay may kaugnayan sa katayuan ng buong rehiyon ng Jiangnan, at ito ay may kaugnayan din sa mga interes ng iyong pamilya Deng. Deng Xiantong, Deng Tongshen. Gamitin mo lang ang iyong kapangyarihan para makipag-usap sa mga Diyos at tulungan mo ako minsan. Nakangiting tumingin si Zhang Yi sa daanan ni Deng Shen.
Huminga ng malalim si Deng Xiaotong. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, bumulong siya. Ang paggawa nito ay nangangailangan ng pagkuha ng maraming mga panganib. Ang mga taong nakakaalam sa kakayahan ni Li Tianggong ay karaniwang nasa pangunahing antas ng Northwest Region. Kung nalantad ngayon, si Li Tianggong ay maaaring maghiganti mamaya. Nang marinig ito ni Zhang Yi, mayroon na siyang ilang iniisip sa kanyang puso. Sinabi ito ni Deng Xiaotong hindi dahil hindi niya ito mapag-usapan, kundi dahil gusto niyang ibenta si Zhang Yi ng malaking pabor para mahirapan si Zhang Yi na malaman ang pinagmulan ng impormasyon. Hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan, Lao Deng. Dapat mong malaman ang bigat ng aking mga salita. Ang mga salita ni Zhang Yi ay kumakatawan sa pangako ng isang estranghero sa Epsilon. Kaswalang sinabi niya, ngunit sa iba ay mas mahalaga ito kaysa Mount Tai. Ang dating ordinaryong warehouse manager sa Tianhai City ay naging isang napakahalagang tao sa buong Huaxu Kingdom. Ang pagbabago ng pagkakakilanlan ay magiging halata sa oras na ito. Tinitigan ni Deng Xiaotong si Zhang Yi, dapat mong ipangako na kung kayo ni Li Tianggong ay dapat lumaban, kailangan mo ring kumilos para sa kanya. Hayaang isipin niya na hindi mo alam ang kanyang mga kakayahan. Tumango si Zhang Yi, masisiguro ko ito. Tumayo si Deng Xiaotong na parang may ginawa siyang mahalagang desisyon. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa likod, nakipag-ugnayan sa kanyang tiyuhin, at nakipag-ugnayan sa isang matataas na tao sa Northwest Region sa pamamagitan ng pamilya. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa pagbabago ng kapangyarihan ni Li Tianggong sa Northwest Region. Naturally, ang ilang mga veteranong figure ay hindi nasisiyahan sa batang kanya. Sa mga koneksyon ng pamilya Deng sa paglipas ng mga taon, hindi masyadong mahirap makakuha ng impormasyon tungkol kay Li Tianggong. Ito ay isang bagay lamang ng pagpunta, at kailangan mong magkaroon ng malaking pabor. Ngunit kumpara sa pangako ni Zhang Yi, ang mga gastos na ito ay sulit na bayaran. Dito sa Northwest Region, pinangunahan ni Li Tianggong ang isang grupo ng mga nasasakupan patungo sa pahingahan. Hinubad niya ang kanyang dalawang espada at inilagay sa tabi niya. Ang dilim sa kanyang mukha ay nagpatakot sa lahat ng kanyang nasasakupan na ipahayag ang kanilang galit. Si Li Tianggong ay nagmula sa isang militar na pamilya. Siya ay ipinadala sa isang akademya ng militar sa murang edad at nagkaroon ng maayos na paglalakbay pagkatapos sumali sa hukbo. Hindi siya ang uri ng pangalawang henerasyong ninuno na may background lang ngunit walang kakayahan. Ang kanyang mga kakayahan sa lahat ng aspeto ay napakahusay din, at siya ay kinikilala bilang isang henyo sa buong Northwest Army. At sa Northwest Region, walang nangahas na ipahiya siya ng personal tulad ni Zhang Yi. Ngayon, binalak niyang ipaghiganti ang White Tiger at Suzaku, at kasabay nito ay pagbutihin ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pagsupil kay Zhang Yi, upang ang mga nasa Northwest Region na hindi kumbinsido sa kanya ay lubos na makumbinsi. Pero hindi ko akalain na si Zhang Yi pala ay isang outspoken na lalaki. Wala siyang pakialam sa mukha niya at pinagalitan siya sa kalsada. Kahit na gusto niyang atakehin, dapat niyang isaalang-alang ang pagpigil sa distrito ng Shenjing. Ngayon, may naninikip sa kanyang dibdib at gusto niyang ilabas ito. Si Li Tianggong ay napapaligiran ng 5 makapangyarihang tenyente. Dahil ang titulo ni Li Tianggong ay Emperor Gochen, pinangalanan nila siya pagkatapos ng 5 Extremes God of War sa ilalim ni Emperor Gochen. Sila ay ang Ariri War God, ang Earth War God, ang Human War God, ang Antarctic War God at ang Arctic War God. Ang God of War in the Ariri ay isang babaeng general. Lumapit siya at sinabi kay Li Tianggong, Commander, ang mga estranghero mula sa Jiangnan Region ay napakasungit. Gusto mo bang ayusin natin at harangin sila sa kanilang pagbabalik? Bibigyan kita ng masamang hininga. Sinabi ni Li Tianggong sa malalim na boses, maaari kang gumawa muna ng ilang mga plano. Pero gagawa ako ng paraan para mapilitan siyang ipaglaban ako. Kung siya ay masyadong walang halaga at patuloy na umiiwas sa laban, gagamitin namin ang huling trick. Tumango ang God of War in the Aye, saka tumalikod at lumabas ng silid. Tumawag siya ng ilang subordinates at nagsimulang gumawa ng mga kinakailangang paghahanda para sa pagharang sa pagbabalik mula sa Jiangnan Region. Sa labanang ito, gusto man ni Zhang Yi na lumaban o hindi, dapat silang lumaban. Si Li Tianggong at iba pa ay nakasakay na sa tigre at hindi makababa. Kung hindi nila lalabanan ang labanang ito, ang 3 sunog ni Li Tianggong matapos maupo sa pwesto ay hindi mag-aapoy, at ang kanyang reputasyon sa loob ng Northwest Region ay lubhang masisira sa hinaharap.
Sa makatuwid, sa labanang ito, kailangang tapakan ni Li Qianggong ang mga ulo ni Zhang Yi at sa buong rehiyon ng Jiangnan upang patatagin ang kanyang trono. Ang power index ko ay kasing taas ng 16,000 points, habang ang sa kanya ay 13,000 points lang. Kasabay ng impormasyon ni Xiaohan, mayroon na akong tamang oras, lugar at tao. Kagulo, hindi ka makakatakas. Natapakan ko na yung stepping stone. Ang mga mata ni Li Qianggong ay sumambulat sa matalim na liwanag, at isang makapigil hiningang pagngisi ang bumalot sa gilid ng kanyang bibig. Ang guest room kung saan matatagpuan ang mga kinatawan ng Southwest Region. Umupo si Paji Jesang sa sofa sa gitna. Ang sofa na kayang tumanggap ng 4 na tao ngayon ay karaniwang walang puwang na maupuan ng ibang tao. Ngunit walang ibang nangahas na maupo maliban sa kanya. Sa likod ni Paji Jesang, nakatayo ang 12 bata at magagandang dalaga na nakababa ang mga kamay. Sa tabi niya ay may nakatayong 2 lalaki. May isang lalaki na mahigit 2 metro ang taas, na may balat na kulay itim na bakal sa buong katawan at nakaumbok na kalamnan. Ito ang unang bantay ni Paji Jesang, si Solang Jeje. Ang isa, bagamat nakasuot ng tradisyonal na damit ng snowy plateau, ay may 37 gupit na karaniwan sa labas ng mundo, at ang kanyang buhok ay maayos na pinahiran ng langis ng buhok. Siya ay nasa edad 40, at ang kanyang mukha ay puno ng maginoong kakisigan. Ito ang royal chef ng pamilyang Podge at isang collateral na miyembro ng pamilyang Podge, La. Lumapit ang reception staff mula sa Shengjing at magalang na nagsabi kay Paji Jesang. Dear Podge Toast, naghanda kami ng masaganang tanghalian para sa iyo at sa iyong entourage. Please enjoy. Pumalakpak siya, at ang mga service staff na ipinadala ni Shengjing ay sunod-sunod na nagtulak sa maliliit na cart, at hindi nagtagal ay napuno ng masaganang pagkain ang mesa sa sala. Binuksan ni Paji Jesang ang kanyang malalaking butas ng ilong, suminghot ng malakas, at saka tumingin sa isang katulong. Agad namang lumapit ang dalaga, maingat na kumuha ng isang plato ng pagkain at iniabot kay Paji Jesang. 2 beses itong pinulot ni Paji Jesang gamit ang kanyang silver chopsticks, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang chopstick at nakangiting sinabi sa receptionist. I appreciate your kindness, pero hindi ako masanay sa pagkain dito sa Sheng. Please remove this meal. Medyo nataranta ang reception staff. Napakataas ng antas ng pagkaing inihanda nila para sa mga kinatawan ng 5 pangunahing rehiyon at gawa sa sariwang gulay at karne. Mapili kaya si Paji Jesang tungkol dito? Ngunit paano mo dapat lutasin ang iyong problema sa kainan? Nakangiting tumingin si Paji Jesang sa royal chef na si Paji Loodan na nakatayo sa tabi niya. Karaniwang pagkain lang ni Rodan ang kinakain ko. Tumango si Paji Loodan sa waiter. Nang marinig ito ng receptionist, sinabi niya, since it is your wish, then we will do it. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alisin ang lahat ng pagkain. Pagkatapos ay umatras kasama ang mga tao. Nang umalis, ang isang grupo ng mga tauhan ng serbisyo ay nagsasalita pa rin sa mahinang boses. Ang daming masarap pero ayaw pa rin nila. Kakaiba? Natatakot ka ba na bakalason natin ang pagkain? May suminghot ng masama. Siguro dahil iba ang dining habits sa Southwest Region kaysa sa Shengjing. Mahinahong sabi ng pinuno, ngunit nang lumingon siya sa malaking bahay, hindi pa rin niya maiwasang magduda sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nagtagal, bigla silang nakaamoy ng napakalakas na aroma na nagmumula sa gilid ng villa, at lahat sila ay hindi maiwasang mapatingin. Ang bango ay isang bagay na hindi pa nila naamoy. Maaari nitong salakayin ang kanilang mga kaluluwa ng direkta mula sa kanilang mga ilong at gawing buzz ang kanilang mga utak sa pananabik. Kahit na nanatili sila sa Shengjing sa buong buhay nila at nakakita ng hindi mabilang na mga delicacy, hindi pa sila nakakaramdam ng ganoon kagandang pakiramdam. Kahit ang amoy lang ng bango ay naglalabas ng maraming laway ang kanilang mga bibig. Ang bango kaya? Ano to? Bakit ang bango nito? May nagluluto ba? Naamoy ng lahat ang amoy at hinabol, napagtanto na nagmumula pala ang amoy sa convoy sa Southwest Region. Sa oras na ito, sa isang dining car, binuksan ng royal chef na si Paji Loodan ang kahon sa likod niya, inilabas ang isang selyadong hita, tinanggal ang plastic wrap at inilagay ito sa chopping board. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang matalas na kutsilyo sa kusina at ipinahid ito ng magaling sa panghasa ng ilang beses. Tinitigan niya ang laman ng hita. Unti-unting nanlalalim ang kanyang mga mata,
at ang kutsilyong pangkusina sa kanyang kamay ay sumayaw ng isang multo na mahirap hulihin ng mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, ang karne ng yak ay pinong-hinati sa dose-dosenang piraso at nakaayos ng maayos sa chopping board. Hindi nagtagal, ang isa pang masarap na ulam na naglalabas ng masaganang aroma ay inihanda. Inilagay ni Ludan ang pagkain sa plato at tinakpan ito ng gintong takip sa hapunan. Tapos may lumapit na maid at naghatid ng pagkain sa mesa sa harap ni Paji Jesang. Sa oras na ito, napakaraming nakain ng matabang lalaki na puno ng mantika ang kanyang bibig. Nang walang ibang tao, kumain siya ng walang imahe. May manok siya sa kaliwang kamay at yak leg sa kanang kamay. Para sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Southwest Region, nagagawa niya ang lahat ng gusto niya, kaya natural na hindi siya nag-abala na magpanggap na isang gentleman. Ang mga service staff na ipinadala ni Sheng Jing ay natulala din sa kakaibang estilo ng paggawa ng mga bagay sa Southwest Region. Nang hapong iyon, pinangunahan ni Cheng Lanlan, ang Diyos ng digmaan sa langit ng Northwest Region, ang isang pangkat ng mga tao sa labas ng courtyard ng Jiangnan Region. Napuno ng malamig na kapaligiran ang malamig na mundong ito. Sa labas ng courtyard ay ang mga gwardiya mismo ng Jiangnan Region na agad silang hinarang sa pintuan. Pinikit ni Bai Chunyu ang kanyang mga mata at malamig na nagtanong, ang mga tao ba mula sa Northwest Region ay magdudulot ng gulo sa Shengjing? Napangisi si Cheng Lanlan pagkatapos ay naglabas ng isang sobre at iniabot ito. Ito ang deklarasyon ng digmaan ng ating Commander-in-Chief laban sa kaguluhan sa rehiyon ng Jiangnan. Napatay ng kaguluhan ang kapatid ng ating commander. Hindi maiiwasan ang labanang ito. Kung may dignidad pa rin si Chaos bilang isang malakas na tao, lalabanan niya ang ating commander. Gayunpaman, kung siya ay natatakot, maaari siyang tumanggi. Ang tono ni Cheng Lanlan ay naglalaman ng bakas ng hubad na. Kumunot ang noo ni Bai Chunyu. Ngayon, tinanggihan na ni Zhang Yi ang kahilingan ni Li Changgong para sa isang mapagpasyang labanan ng personal, ngunit nagpadala pa rin sila ng isang tao upang maghatid ng liham ng hamon. Ito ay provocation. Ito ay isang pagpapakita ng saloobin. Kung si Zhang Yi ay ayaw lumaban, sila ay patuloy na nakatitig kay Zhang Yi. Maaari mong gamitin ang iyong mga salita upang labanan ang isang beses o dalawang beses, ngunit kung gagawin mo ito ng maraming beses, tiyak na maiisip ng mga tao na ito ay tanda ng kahinaan at maaaring mabuli. Lalo na ngayon, ang mga tao mula sa 6 na pangunahing distrito ay nagtitipon sa Shengjing. At ang gusto nating pag-usapan ay isang malaking kaganapan na may kaugnayan sa kinabukasan ng Huaxu Kingdom. Ang pagkawala ng mukha sa oras na ito ay may malaking epekto. Maghintay ka lang dito, isusumbong ko kay Lord Chaos. Siyempre, hindi matanggap ni Bai Chunyu ang sulat ng hamon, ngunit tumalikod at pumasok sa looban. Di nagtagal, ipinaalam niya kina Zhang Yi at Deng Shentong ang balita. Bahagyang sumimangot si Zhang Yi, mukhang kailangang labanan ang labanang ito. Nagmamadaling nagpayo si Deng Shentong, hindi ngayon ang oras para maging impulsive. Sa lakas mo ngayon, siguradong hindi ka makakapantay sa kanya. Kalmado ka lang saglit. Ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay patungo sa kanya. I can't bear it anymore. There's no need to bear it anymore. I will make my own decision on this matter. Tumayo siya at lumabas ng silid sa ilalim ng walang magawang ekspresyon ni Deng Shentong. Tinanong ni Zhang Yi ang lokasyon niyang Xinxin at ng iba pa sa pamamagitan ng communicator, at pagkatapos ay humakbang sa makapal na nyebe. Ang patio ay natatakpan ng makapal na nyebe, at ang mga winter sweet na puno ay namumulaklak na may magagandang bulaklak. Pagkatapos ng malamig na taglamig, palaging may ilang mas magagandang bulaklak na maaari pa ring mamukadkad. Siyempre, hindi tinanggap ni Zhang Yi ang sulat ng hamon mula sa Northwest Region. Ngumisi si Cheng Lanlan at bumalik, ngunit ang balita ay kumalat na parang apoy at nakarating sa pandinig ng ibang mga distrito. Tungkol sa paulit-ulit na pagtitiis ni Zhang Yi, ang ilang mga tao ay nag-isip na si Zhang Yi ay kumilos ng napakamakatwiran. Sinasabi na ang taong iyon ay nakakuha ng pinagmula ng Diyos sa karagatan at pagkatapos ay bumasag sa kaharian. Gayunpaman, sa mga ipsilon ng Huaxu Kingdom, siya ang huling umabante, at ang kanyang power index ay 13,000 puntos lamang. Si Li Changgong, sa kabilang banda, ay pinagkadalubhasaan ang lahat ng mga mapagkukunan sa Northwest Region para sa kanyang sariling paggamit, at ngayon ay may power index na 16,000 puntos. Sa napakalaking agwat, kasama ang maselan na estilo ng trabaho ni Li Changgong,
dapat ay naihanda na niya ang lahat ng maaga. Ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawa ay mahirap ayusin, kaya mas mabuting iwasan ang pag-aaway. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang rehiyon ng Jiangnan ay kailangang maging mas mababa kaysa sa iba sa mga talakayan tungkol sa estado ng Huaxu Kingdom mula ngayon. Walang nakaisip na tatanggapin ni Zhang Yi ang imbitasyon ni Li Qianggong na lumaban, at naiintindihan nila ang diskarte ni Zhang Yi. Ngunit sa mundong namamayani ang gubat, hindi ibig sabihin na makikisimpatya sila kay Zhang Yi. Sa kabaligtaran, hindi may iwasang makaramdam sila ng pang-aalipusta sa kanilang mga puso. Walang dadamay sa mahihina. Sa unang araw pagkatapos ng pagdating sa Shengjing, ang buong Shengjing ay napuno ng tensyon dahil sa mga isyu sa pagitan ng Northwest Region at Jiangnan Region. Sinisikap ng distrito ng Shengjing ang lahat para mapanatili ang sitwasyon at maiwasan ang pagtindi ng mga salungatan. Ngunit ang iba ay nanonood lamang ng palabas. Nais din nilang tingnan kung anong klaseng lakas mayroon ang Northwest King na si Li Qianggong at ang batang Chaos na biglang sumulpot. Mabilis na lumipas ang hapon. Saglit na nilibot ni Zhang Yi ang malaking asyenda kasama ang kanyang pamilya. Kailangan kong bumuntong hininga ng may damdamin, Shengjing ay Shengjing, kahit na napakalamig, maaari pa rin itong magtayo ng mga napakagandang manor na ito. Sinasabing ang pangunahing lugar ng Shengjing, kung saan nakatira ang Qin Qigong, How To at iba pa, ay itinayo sa isang mahusay na kuta ng katapusan ng mundo gamit ang pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo. Sa kalagitnaan ng proseso, tinawag niya si Lukeran sa tabi at nakipag-chat sa kanya saglit. Hiniling niya kay Lukeran na ihanda ang ilang mga bagay para sa kanya sakaling may emergency. Dumarating ang oras sa gabi. Nagpadala si Shengjing ng isang espesyal na sasakyan para salubungin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang rehiyon. Dahil sa kritikal na kahalagahan ng mga isyong tinalakay sa pulong na ito, isang tao lamang mula sa bawat rehiyon ang pinapayagang dumalo. Sa madaling salita, si Zhang Yi lamang ang maaaring pumunta, at si Deng Xiantong lamang ang makakasama sa kanya at maghintay sa labas. Gayunpaman, hindi pa rin ito mapigilan ang pag-usisa ng lahat. Kahit naghihintay lang sila sa labas ng conference center, umaasa silang malaman agad kung ano ang layunin ng ingrandeng pagtitipon ng mga kinatawan ng Shengjing mula sa 6 na rehiyon sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang sasakyan sa core area ng Shengjing. Mayroong isang lungsod sa loob ng lungsod ng Shengjing, at sa loob ng lungsod ng Ming Emperor, mayroon ding lungsod sa agham at teknolohiya kung saan tanging ang pinakamataas na antas na otoridad ang nakatira at nagtatrabaho. Pagkatapos magmaneho papunta sa gate ng lungsod, biglang natuklasan ni Zhang Yi na ang temperatura dito ay kasing taas ng higit sa 20 degrees. Bukod dito, ang mga sahig ay lahat ay gawa sa mga espesyal na non-reflective na materyales, at ang teknolohiya ng pagtula ay napakahusay na ang agwat sa pagitan ng dalawang palapag ay hindi makita. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo at nalaman na pagkatapos bumagsak ang malalaking snowflake sa itaas ng kanyang ulo, tila naapektuhan sila ng isang bagay at nahulog sa gilid. Walang piraso nito ang maaaring mahulog sa loob ng lugar na ito. Sa hindi inaasahan, talagang nagtayo ang Shengjing ng isang ganap na saradong lungsod ng agham at teknolohiya dito. Maging ang mahusay na kaalamang sina Zhang Yi, Deng Xiantong at iba pa ay napuno ng emosyon nang makita nila ang eksenang ito. Sinasaklaw nito ang isang lugar na 10,000 metro kwadrado at ganap na nakabalot sa mga espesyal na materyales, tulad ng isang malaking itlog. At sa loob ng saklaw na ito, maaari ding makamit ang komprehensibong pag-init. Ngunit ito ay ang hilaga pagkatapos ng lahat. Kung mawawalan sila ng init, mawawalan sila ng buhay. May intindihan ito ni Zhang Yi. Ngunit kapag iniisip ko ito, ang enerhiya na kinakailangan upang gawin ito ay ganap na isang astronomical figure para sa mga puwersa pagkatapos ng katapusan ng mundo. Yuan Mine. Bulong ni Zhang Yi. Ang tanging paliwanag ay ang mahiwagang mineral na kanilang natuklasan mula sa 1,000,000 metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Hindi nakapagtataka kung bakit tuwang-tuwa si Zhu Zeng nang banggitin niya ang ganitong uri ng mineral. Nang makita ang lungsod ng agham at teknolohiyang ito, marami ang naintindihan ni Zhang Yi. Pinangunahan ni Liang Yang ang daan para kay Zhang Yi at iba pa, at personal na dinala si Zhang Yi sa pintuan ng conference hall. Ikaw lang ang pwedeng pumasok dito. Para sa ibang bisita, pumunta sa susunod na kwarto at maghintay saglit. Matikas at malumanay na ngumiti si Liang Yang.
Nang dumaan ang kanyang mga mata kay Fatixu, medyo lumalim ang kanyang ngiti. Ang tibok ng puso ni Fatixu ay hindi maiwasang tumibok ng ilang mga tibok ng mas mabilis at isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Lumingon si Zhang Yi at nagpaliwanag kina Deng Shentong, Zukir at iba pa. Papasok muna ako, dito ka na lang maghintay. Ngunit sa gitna ng karamihan, may isang tao na biglang nawala at iyon ay si Yang Xingxin. Sa oras na ito, si Yang Xingxin ay nasa anino na ni Zhang Yi. Tulad ng para kay Jingwei, palagi niyang sinusunod ang propesyonal na espiritu ng isang lihim na bantay at hindi kailanman ipinahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Kung kinakailangan, maaari rin siyang maging lihim na sandata ni Zhang Yi. Si Zhang Yi ay medyo matalino at medyo mataas ang kanyang yi, ngunit dahil sa kanyang karanasan sa buhay, hindi siya magaling sa pagharap sa ganitong uri ng intriga, kung saan ang bawat salita ay maaaring may malalim na kahulugan. Kaya't ang pagdadala kay Yang Xingxin ay malaking tulong sa kanya. Pumasok si Zhang Yi sa malaking conference hall. Ang iba ay dinala ni Liang Yang sa waiting room sa tabi nila. Umubo si Fatixu, lumakad sa tabi niya, at pagkatapos ay tinapik ang game console sa kanyang bulsa. Tinakpan ni Liang Yang ang kanyang bibig na may ngiti at bumulong sa kanyang tainga, hintayin mo ako sandali. Masayang tumango si Fatixu. Sa pagtingin sa matamis na ngiti ni Liang Yang, naramdaman ni Fatixu na nakilala niya ang tunay na pag-ibig. Dahil sa unang pagkakataon sa mundong ito, ang isang batang babae ay maaaring tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata at pagkatapos ay magpakita ng isang magiliw na ngiti. Hindi nagpapanggap si Liang Yang dahil ang teknolohiya ng paglalaro ay ang lakas ni Fatixu at imposibleng magpanggap si Liang Yang bilang isang gamer sa harap ng isang patay na nerd. Siya ang aking uri ng tao. Matamis na naisip ni Fatixu sa kanyang puso. Nang pumasok si Zhang Yi sa silid, dalawang tao ang naunang dumating. Sila ay sina Han Shanzuo mula sa Northeast Region at Paji Jesang mula sa Southwest Region. Si Han Shanzuo ay nakasuot ng itim na leather jacket at nakaupo sa isang upuan na naka-cross legs, mukhang walang pakialam. Malaki ang tiyan niya at nang makita siya ni Zhang Yi, hindi niya maiwasang isipin si Qi Baokai, ang palakas sa bahay. Don't tell me, magkamukha talaga sila. Si Paji Jesang ay 2 beses na kasing taba ni Han Shanzuo. Ang mataba niyang katawan ay isinaksak sa upuan. Bagamat espesyal na inihanda para sa kanya ang pinakamalaking upuan, tila napakasikip pa rin ito. Matapos makita si Zhang Yi, nag-hello din ang dalawa. Magalang na tumango si Paji Jesang at sinabing, Chaos. Tumango si Zhang Yi, Paji Toast. Walang ingat na ikinaway ni Han Shanzuo ang kanyang kamay kay Zhang Yi, Hoy, binata. Tumango si Zhang Yi, matagal ko nang hinahangaan si Luya mula sa Northeast Region. Humalakhak si Han Shanzuo, matagal na kitang hinahangaan. Ibang-iba tayo sa isa't isa. I guess this is your first time na malaman na may taong katulad ko. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi at hindi maiwasang mapangiti. Mukhang walang pakialam ang lalaking ito, ngunit hindi nakakainis ang kanyang personalidad. Tahimik siyang naglakad, naghanap ng upuan at naupo. 7:00 ng gabi ang napagkasunduang oras at malapit na. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din ang mga kinatawan mula sa Northwest Region at Donghai Region. Magkasamang pumunta rito sina Li Changgong at Jiang Han. Magkapatid sila na magkasamang lumaki simula pagkabata. Sa panahon ngayon, bihira na silang magkita kaya natural na hindi sila makapag-usap. Ang hitsura ni Li Changgong ay agad na nagpatense sa kapaligiran sa pinangyarihan. Napatingin ang lahat sa kanya at kay Zhang Yi na tila nanonood ng magandang palabas. Ngunit tila hindi nakikita ni Li Changgong si Zhang Yi. Binuksan lang niya ang isang upuan para kay Jiang Han na parang isang maginoo at pinaupo ito sa tabi niya. Hindi napigilan ni Jiang Han na sumulyap kay Zhang Yi para lang makita si Zhang Yi na nakatingin sa kanya ng nakangiti. Alam ni Zhang Yi na ang kanyang personal na impormasyon ay naipasa kay Li Changgong ni Jiang Han. Gayunpaman, kung ano ang mayroon ang East China Sea Region ay hindi lahat ng kanyang impormasyon. Dahil sa labanan sa Qingdao, hindi man lang ipinakita ni Zhang Yi ang kanyang buong lakas. Matapos dumating ang lahat mula sa 5 pangunahing distrito, dumating din ang host, mga tao mula sa Shengjing District. Si Longmingwei General Xiang Daawen ay lumabas mula sa likuran na sinamahan ng isang lalaking may katanghaliang gulang na may kulay abo, at ang mga mata ng lahat ay bumaling sa kanya. Pagkatapos ay alam niya na ito ang Commander-in-Chief ng unang rehiyon, Qin Qigong.
Sa Earth Temple, si Guan Longyu ay nakasuot ng itim na pajama, nakaupo sa malambot na kama habang nakayakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakalaylay na parang talon, at ang nakaproject na video sa kanyang harapan ay ang mga tao sa conference center sa oras na ito. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang hitsura ng bawat tao. Ipinakilala ni siyang daawen si Qin Qigong at lahat ng naroroon, at pagkatapos ay umupo si Qin Qigong sa ulunan, habang si siyang daawen ay nakatayo sa likuran niya, na tila isang bantay. Sa salo-salo sa hapunan, ang mga kinatawan mula sa lahat ng mga rehiyon ay aaliwin ngayong gabi na may pinakamagagandang pagkain. Pabayaan na lang sa apokalipse, bago pa man ang apokalipse, ito ang mga pagkain na hindi man lang maglakas loob na isipin ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, halatang wala sa pagkain ang iniisip ng lahat, at gustong malaman ng lahat kung bakit sila pinatawag ni Qin Qigong dito. At anong uri ng mga lihim ang nakatago sa ilalim ng Qinling Mountains, at kung gaano karaming mga benepisyo ang kanilang makukuha. Pagkatapos magpalit ng mga tasa at makipagpalitan ng kasiyahan, si Han Shanzuo ang unang nagsalita. Shuai Qin, mangyaring sabihin sa amin kung ano ang gusto mong gawin namin kapag tumawag ka ng mga tao mula sa 6 na pangunahing distrito dito sa oras na ito. Si Han Shanzuo ay pabaya, ngunit nailigtas niya ang iba sa maraming problema. Si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi maiwasang tumingin sa gilid, nakatingin kay Qin Qigong sa gitna. Ibinaba ni Qin Qigong ang baso ng alak sa kanyang kamay at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi. Siguro nakita mo na ang yuan or fragments na ipinadala natin sa iba't ibang rehiyon, di ba? Ito ay isang bagong natuklasang substance na hindi kabilang sa mga kilalang elemento sa periodic table. Naglalaman ito ng malaking enerhiya, at ang isang piraso ay maaaring maglabas ng libu-libong beses ng enerhiya ng parehong dami ng langis. Ang Qinling Mountains ay ang Dragon Vein ng Huaxu Kingdom. Napakalaki ng underground nito. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, natuklasan natin ang malalaking misteryo mula rito. Sa aming lugar sa Shenjing nag-iisa, hindi namin maaaring tuklasin ang ika-10 bahagi nito. Sa makatuwid, nilalayon naming hilingin sa iyong 5 pangunahing rehiyon na makiisa sa pagpapaunlad ng Qinling Mountains sa diwa ng pagsasaalang-alang sa mga interes ng bansa. Naman, hinawakan ni Zhang Yi ang baso ng alak sa kanyang kamay at palihim na sinabi sa kanyang puso. Ang pahayag na ito ay katulad ng espekulasyon nila, Zhu Zeng at Deng Shentong. Ang rehiyon ng Shenjing ay nakaranas ng mga paghihirap sa ilalim ng Qinling Mountains, kaya kinailangan nitong bumaling sa ibang mga rehiyon para sa tulong. Tahimik na nakinig si Zhang Yi at walang balak magsalita. Nagtanong si Li Changgong sa oras na ito. Ang rehiyon ng Shenjing ay ang pinakamalakas sa Huaxu Kingdom. Mayroon kang 3 taong hindi kilala sa antas ng Ipsilon, at ang iyong lakas ng militar ay higit pa sa atin. Kung ito ay isang problema na kahit ikaw ay hindi malutas, paano kami makakatulong? At saka, bigla siyang umiti. Anong meron sa ilalim ng Qinling Mountains? Hindi mo pa sinasabi sa amin. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sinagot din ni Qin Qigong ang kanilang mga pagdududa. Lahat mangyaring tumingin. Itinuro niya ang pasulong, at isang 3-dimensional na projection ang biglang bumungad sa harap ng conference room. Ang liwanag sa projection ay masyadong malabo, na parang kinunan ito gamit ang mga espesyal na kagamitan sa il. Ngunit malabo mong makikita ang 2 malalaki at mabangis na halimaw. Sila ay 2 malalaking halimaw na hugis alupihan, ang isa ay ganap na itim at ang isa naman ay ganap na pula ng dugo. Sa pagtingin pa lang sa video, mararamdaman mo na kung gaano ito nakakatakot. Tiningnan sila ni Qin Qigong na may taimtim na tingin sa kanyang mukha. Ang imaheng ito ay ibinalik ni Zhen Yuanzi, ang guard envoy na ipinadala sa Qinling Mountains ng ating Shenjing region. Nakasalubong niya ang 2 Epsilon level na halimaw sa ilalim ng lupa sa Yuan Mine. Tinatawag namin ang ganitong uri ng halimaw na Earth Centipede. Sila ay isang lalaki at isang babae. Maaari nilang hukayin ang pinakamatigas na lupa at bato sa ilalim ng lupa at malayang gumagalaw pababa sa 1,000,000 metro sa ilalim ng lupa. Hindi lang iyon, ang kanilang reproductive capacity ay napakaganda din ayon sa aming mga pagtatantya. Ang inang insekto ay maaaring mangitlog ng 1,000 centipede kada araw. At kailangan lang nila ng wala pang 1 linggo para mapisa. Sa pamamagitan ng pagganga ng yuan ore, maaari silang mapisa sa loob ng 10 araw. Lumalaki hanggang 5 metro ang haba. Mabagal na sinabi ni Li Changgong,
Sila ang nagpilit na ihinto ang gawaing pagmimina sa Shengjing District, tama ba? Tumango si Qin Kigong. Hindi kayang harapin ni Zhen Yuanzi ang ganoong malaking problema ng mag-isa. Kung tutuusin, malalim ang laban natin sa kuweba. Ang mga insektong ito sa ilalim ng lupa ay may likas na kalamangan. At sa bawat araw na kami ay down, kami ay nahaharap sa malaking pagkalugi. Umiti si Zhang Yi at nagsalita sa oras na ito, hindi ba sila kayang lutasin ng 3 ipsilon sa Shengjing? Hindi napigilan ni Qin Kigong na mapangiti pagkatapos marinig ito. Kung ilalaan ni Shengjing ang lahat ng kanyang lakas para salakayin ang pugad ng mga insektong ito, maaaring hindi siya manalo. Ngunit kung ganoon, ang Shengjing ay magiging walang laman. At ang paggawa nito ay lubhang mapanganib. Nagtaas ng kilay si Han Shanzuo, naiintindihan ko, kaya tinawag mo kami dito para lang ibahagi ang panganib sa iyo. Tumango si Qin Kigong, tama yan. Hindi natin kakayanin ang panganib na atakihin ang silid ng mag-isa kung hindi tayo magsasabi ng mga sikreto. Ngunit kung tayo ay magsanib puwersa, hindi lamang natin madaragdagan ang posibilidad ng tagumpay ng operasyon, ngunit kahit na mabigo ang misyon, mas madaling tanggapin ang pagbabahagi ng panganib. Siyempre, ang mga panganib at benepisyo ay pantay-pantay. Kung handa kang lumahok sa operasyong ito, bawat pamilya ay makakakuha ng bahagi ng 0% ng minahan. Idinagdag ni Xiang Daawen sa oras na ito, ayon sa aming kasalukuyang pagtuklas, ang mga reserba ng Qinling Yuan Mine ay humigit kumulang katumbas ng 2,000 bilyong toneladang langis. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, halatang nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ng naroroon. 2,000 bilyong tonelada ng langis. Medyo natigilan din si Zhang Yi. Naghinala pa siya na may sira sa kanyang tenga. Mali ba ang narinig niya? Gayunpaman, ang boses ni Yang Xingxin ay nanggaling sa tagapagbalita. Ang reserbang ito ay napakamakatwiran. Ang pinakamalaking field ng langis na natuklasan sa hilagang kanluran ng aking bansa ay may napatunayang reserbang 140 bilyong tonelada. At ang pagtuklas sa Yuan Mine ay katumbas ng paghahanap ng higanteng oil field na mas madaling minahan at madala. Humigot si Zhang Yi ng alak sa kanyang baso. Ang 1% ay ang enerhiya ng 200 bilyong tonelada ng langis. Kahit kalahati nito ay ibigay sa Jiangnan Region, makukuha pa rin niya ang enerhiya na 100 bilyong tonelada ng langis. Siyempre, isang problema ang siklo ng pagmimina, ngunit nangangahulugan din ito na magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya si Zhang Yi sa hinaharap. Ito ay ganap na malulutas ang problema sa enerhiya ng Tianhai City. Nanatili siyang kalmado. Ang mga panganib at benepisyo ay magkakasamang nabubuhay, at sinabi sa kanya ng mga tao na hindi ganoon kadaling gawin ang negosyong ito. Tiningnan niya ang 2 malalaki at mabangis na alupihan sa lupa sa projection. Qin Shui, gaano kalakas ang 2 halimaw na ito? Tanong ni Zhang Yi. Sumagot si Qin Kigong, isinaalang-alang namin ang epekto ng kapaligiran sa ilalim ng lupa, at ang data na nakuha namin ay 18,000 puntos ang power index ng king insect, at ang power index ng mother insect ay 16,000 points. Matapos marinig ang mga salita ni Qin Kigong, ang mga mukha ng lahat ng naroroon ay hindi maiwasang maging seryoso. Dahil ang 2 ipsilon centipedes ay talagang makapangyarihan at mahirap pakitunguhan. Hindi nakakagulat na ang rehiyon ng Shengjing ay kailangang pangalawa ang mga tao mula sa ibang mga rehiyon upang lumahok sa operasyong ito. Gayunpaman, si Zhang Yi ay may ilang pagdududa sa kanyang puso. Pinag-isipan niya ito ngunit pansamantalang hindi nagsalita ng malakas. Kung tutuusin, hindi siya magaling magmanyobra. Kung magmadali siyang magsabi ng hindi nararapat, lalabas lang na hindi siya nag-isip. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi nagsalita sina Paji Kelsang at Jiang Han. Dahil sa kanilang lakas at katayuan, hindi sila kwalipikadong magsalita sa oras na ito, at alam na alam nila ito sa kanilang mga puso. Pumunta lang sila dito para makinig, tapos kailangan nilang bumalik at magsumbong sa tunay na namamahala sa rehiyon para makapagdesisyon sila. Itinaas ni Qin Kigong ang baso ng alak sa kanyang kamay at taimtim na sinabi sa lahat. Lahat, sana pag-isipan niyong mabuti ang bagay na ito. Kung willing kayong sumali sa operation, we are very welcome. Ngunit, iniba niya ang paksa, at ang kanyang mga mata ay lumingon sa lahat ng hindi nag-iwan ng bakas, lalo na nang madaanan niya ang mga kinatawan ng Southwest Region at East China Sea Region, bahagyang huminto siya. Ang kailangan natin ay Epsilon level combat power.
Kung wala kang planong magpadala ng mga nangungunang puwersa para lumahok sa operasyong ito, wala kang pagpipilian kundi ang umatras. Ang pangunahing gulo na kanilang naranasan ay ang pangkat ng alupihan sa ilalim ng kalaliman. Kung gusto mong pumunta sa kailaliman ng mundo para harapin ang mga ito at hayaang magpatuloy ang pagmimina ng Yuan Mine, dapat ay mayroon kang isang malakas na tao sa antas ng Ipsilon. Kahit gaano pa karami ang mga tao, maaari lang silang makapaghatid ng pagkain kung papasok sila sa teritoryo ng Earth Centipede. Nag-isip ang mga mata ni Jiang Han, ngunit nanatili siyang tahimik. Ngunit sa operasyong ito, tila hindi makasali ang rehiyon ng Donghai. Hindi pa siya nakakalusot sa Ipsilon, at hindi makaalis si Xuanwu sa dagat, kaya maaari lamang iwanan ang operasyong ito. Hinahaplos ni Paji Jesang ang balbas sa baba na may ngiti sa labi. Mahirap sabihin kung ano ang iniisip niya. Bukod dito, hindi siya ang talagang gumawa ng desisyon, kundi ang apat na pangunahing samahan ng pamilya sa Southwest Region. Sina Zhang Yi, Li Changgong, at Han Shanzuo ay mukhang maalalahanin, halatang tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Sa oras na ito, itinaas ni Zhang Yi ang sarili niyang tanong. Gaano karaming puwersa ang ipapakalat ng iyong rehiyon ng Shengjing sa operasyong ito? Sumulyap si Qin Qigong kay Zhang Yi at nakangiting sinabi, ang tagapangalaga ng Wuyu Valley sa Qinling Mountains, Zhen Yuanzi, at isang dosenang Longming Guards na may power index na higit sa 9,300 puntos. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Zhang Yi, Li Changgong, Jiang Han at iba pa ay nagmulat ng husto ng kanilang mga mata at tumingin sa isa't isa ng hindi makapaniwala. Napakalaking bagay ng rehiyon ng Shengjing, mayroong higit sa isang dosenang malalakas na lalaki na maaaring magsilbi bilang mga kapitan o mga kapitan ng fleet sa ibang mga rehiyon. Kung kalkulahin mo ito sa ganitong paraan, ang tunay na pamana ng rehiyon ng Shengjing ay nakakatakot. Palihim na naisip ni Zhang Yi, ito ba ang mayamang gantimpala na nagmumula sa pagtangkilik sa isang mahiwagang lugar ng mag-isa? Grabe talaga. Inaalala na noong nasa Star Island sila, lumitaw ang Source of God sa Foggy Valley na talagang nagdulot sa kanila ng malalaking tagumpay. Naghanap lang sila sa labas ng Foggy Valley at nakakita ng malaking bilang ng Source Elves na naglalaman ng malakas na enerhiya. At halos isang taon nang kontrolado ni Shengjing ang mahiwagang lugar sa ilalim ng Qinling Mountains at hindi niya alam kung gaano karaming magagandang bagay ang nakuha niya mula rito. Pinunasan ni Han Shanzuo ang kanyang makakapal na mga daliri at tumingala kina Qin Qigong at Xiang Dawen. Sabi mo bibigyan tayo ng 0% ng resources sa Qinling Mountains. Totoo ba yon? Lumalim ang ngiti sa mukha ni Qin Qigong. Inayos ni Xiang Dawen ang kanyang salamin at tahimik na sinabi, ang pinag-uusapan natin ay tumutukoy lamang sa yuan or na hinukay sa ilalim ng Qinling Mountains. Sa madaling salita, ang nakita nila sa ilalim ng Qinling Mountains ay higit pa sa Yuan Mine. Mayroon ding mga bagay na hindi alam ng mga tagalabas. Nagbago ang mga mata ng lahat ng naroroon, at lahat sila ay may kanya-kanyang sikreto sa kanilang mga puso. Ahem, Qin Qigong cleared his throat, lahat, huwag mag-alala, kain muna tayo. Maaari mong balikan at pag-usapan ito ng dahan-dahan, at bigyan mo ako ng sagot kapag mayroon kang ideya. Pero sana ay makasagot ka sa akin sa loob ng 3 araw. Kung tutuusin, hindi naman tayo makapaghihintay ng masyadong matagal. Kung huminto si Yuan Mine sa pagmimina ng 1 araw, malaking pagkalugi ang mararanasan natin. Humigop siya ng lumang alak at mahinahong sinabi, sa totoo lang, hindi kayang lutasin ng ating rehiyon ng Shengjing ang problemang ito, gusto lang nating maiwasan ang ilang mga panganib. 1 o 2 katulong lang dapat sapat na. Ang kahulugan na ipinahayag ng pangungusap na ito ay halata. Dapat itong pag-isipang mabuti ng iyong 5 pangunahing rehiyon. Maliban sa rehiyon ng Donghai, na hindi makakilos dahil sa mga kondisyon, mayroon pa ring 4 na pangunahing rehiyon na mayroong Ipsilon. Pero kung late ka dumating, hindi mo kasalanan, baka mawala ang pagkakataong ito. At ang 0% ng Yuan Mine na yon ay walang kinalaman sa'yo. Nagbago na naman ang tingin ng lahat. Ngunit sa sandaling ito, biglang ibinaba ni Li Changgong ang baso ng alak sa kanyang kamay. Maaari akong sumang-ayon na ang Northwest Region ay lalahok sa operasyong ito. Ang biglaang pagbubukas ni Li Changgong ay nakagambala sa mga plano ng maraming tao. Noong una, gusto ng lahat na muling isaalang-alang at hintayin at makita ang sitwasyon. Sino ang mag-aakala na maaari siyang maging malutong at malinaw?
Tiningnan din ni Qin Kigong si Li Changgong na may ngiti sa kanyang mukha. Si Gao Chen ay karapat-dapat na maging mula sa isang militar na pamilya, at siya ay mapagpasyahan sa kanyang mga aksyon. Ang mga tao ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. May mga talento mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at isang bagong henerasyon ang pumapalit sa mga luma. Malalim ang mga salita ni Qin Kigong. Siya at si Li Changgong ay parehong regional commander, ngunit hindi nila tinawag si Li Changgong na Li Shui. Bukod dito, ang huling pangungusap ay malinaw na tumutukoy sa pag-asa ni Li Changgong sa puwersa upang agawin ang kapangyarihan. Ngunit hindi ito mapabulaanan ni Li Changgong. Kung tutuusin, sa usapin ng status at resume, malayo siya. Medyo madilim ang mga mata ni Li Changgong. Kinuyom niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses. Pero may kondisyon ako para hayaan akong sumali sa operasyong ito. Nagdilim ang mga mata ni Qin Kigong, at itinaas din ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tumingin kay Li Changgong na may kalmadong ekspresyon. Gaya ng inaasahan, tumingin si Li Changgong kay Zhang Yi, ang kanyang matatalas na mata ay parang dalawang espada na tumutusok sa mukha ni Zhang Yi. Ang sama ng loob sa pagitan namin ni Chaos ay dapat munang malutas. Kung hindi, ako siya ay hindi makakapagtiwala sa isa ng may kumpiyansa. Sana ma-host ito ng Shengjing District at hayaan akong magkaroon ng patas na laban kay Chaos. Ako, si Li Changgong, ay magagarantiya sa aking karangalan bilang isang sundalo na hindi ko kukunin ang kanyang buhay. Ito ay isang labanan ng karangalan, at ito ay magtatapos sa lalong madaling panahon. Kung papayag si Commander Qin sa kahilingang ito, o hindi man lang makikialam sa labanan sa pagitan natin, papayag akong lumahok sa operasyong ito. Ang mga mata ni Zhang Yi ay unti-unting naging matalas. Li Changgong, dumating sa wakas ang dapat na dumating. Kung tutuusin, hindi niya palalampasin ang anumang pagkakataon at gusto niyang tapakan si Zhang Yi at tiyakin ang kanyang posisyon bilang hari ng Hilagang Kanluran.